Marerecommend ko pa din ba ang fiber cement board or Hardiflex house this 2024? Actually, sa aming exterior walls, meron lang mga discoloration sa fiber cement board or Hardiflex. Merong mga kulay, parang nag-yellowish siya na something. Pero kapag pininturahan yun, mawawala naman. Actually, hindi pa rin namin yun pininturahan since 2019. Pero sa loob, napinturahan namin yun. Pero may mga discoloration nga sa aming bahay. Tapos, kapag merong nagluluto na example, yung mag-iihaw-ihaw, tas malapit doon sa area ng fiber cement board, yun, medyo nag-iitim siya ng konti, pero nalilinis naman. So, after 5 years is natitirhan pa din. Actually, bawing-bawi na doon sa gastos kasi sa na-mention ko dito or nakwento ko sa inyo from part 1 to part 7 is yung nagastos sa bahay is nasa 150 to 250,000 kasi may mga minor extension kasi kaya nadagdagan yung 150,000. Pero yung pagbuo talaga ng bahay nun is, yung budget ko lang nun is nasa 150, tas pakonti-konti nadadagdagan siya. Kung i-compute mo, kung nagre-rent ka ng bahay, say example lang, 5,000 sa probinsya for 12 months. So nag 5 times 12, so 60,000 yon. 60,000 a year. So 60 times 5, so that's 300,000. Actually, bawing-bawi na talaga yung gastos ng bahay kung nirenta namin yon. Ngayon wala na akong binabayaran dun sa lupa kasi paid na, at saka yung bahay syempre walang utang dun. So para ang nangyayari is libre ka na lang, wala ka nang nirerentahan. Yun na lang yung i-repair mo or i-repaint mo, i-improve mo, yun na lang yung magiging gastos dun. So kung magpapagawa ka ng ganoong bahay ngayong 2024, nagsitaasan ng konti yung mga presyo pero hindi naman ganun kalaki. Basta maghanap ka lang ng supplier, depende kasi din yan sa probinsya mo kung saan ka. So hahanap ka talaga kung saan ka mas makakamura, makakabili ng materials na mas mura para malaking tipid na din yun habang nagpapagawa ka. So kapag gagawa ka ng ganung bahay, i-make sure lang na yung strength tsaka yung pagkagawa ng bahay is maayos. Kasi syempre, lightweight lang kasi siya, hindi siya yung semento talaga. Ang ginamit lang kasi namin dun is, kung makikita nyo dito sa mga pictures, ginamit dito metal studs, tapos mga C-purlins, fiber cement board. So kung yung budget mo is limited lang or maliit lang, meron ka lang, gusto mo lang talaga makapagpagawa ng bahay at may lupa ka na. Actually, para sa akin, okay naman siya. Na-mention ko nga sa inyo, bawi na talaga. Maka 50 years pa yan, di ba? Grabe, bawing-bawi na. Ilang kwarto yun? 4 lahat. Kahit papano, kahit maliit siya, nasa 40 to 50 square meter na yun kasi nga may extension. Imaginein mo, sarili mo na yun, tas hindi ka masyadong gumastos ng malaki, pero ginagamit pa rin until now. So yun yung kagandahan dun, hindi ka masyadong gumastos ng malaki, tas sarili mo na talaga yung bahay. Kaya kung magpapagawa kayo, kunwari katulad din sa bahay na pinagawa namin, is kailangan lang talaga is may guidance ng engineer tsaka marunong sa pagpapagawa nun. Yun lang yung mga nakikita ko doon. May mga konting cracks na, sa mga areas na nagkaroon ng parang impact or basta may natamaan or may mga discoloration. Kasi nga, syempre sa init, araw, dumi, alikabok, ganyan. Tapos, yun, ang gagawin lang talaga doon is magkaroon ng i-repaint siya, tapos ayusin siya. Kung may budget lang, tapos i-repaint yun ng buong bahay, ay talagang gaganda pa talaga yun. So for now, parang ginamit lang talaga namin is yung kung ano yung nagawa namin. Hindi na masyadong gumastos pa. As long as natitirhan siya, okay pa naman talaga yung structure. Mare-recommend ko pa din kasi hanggang ngayon, okay pa rin yung aming bahay after 5 years.